So, ang pamagat po ng mensahe is all about approve and heaven. So, dito po sa ating pong text kasi may nakalagay po rito sa verse 18. Ang sabi, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth. That means kung ano po yung napagkasunduan ninyo. Yan. Kung ano po yung napagkaisaan ninyo. Ano po yung inyong napagdesisyonan as church? Okay, ang sabi rito, shall be bound in heaven. So, ito po ay ina-approve ng ating Panginoon. Ito po ay binded. Okay. At gano'n na rin sabi rito, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say unto you that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done among them of my Father which is in heaven. So, kung atin pong paglilimilimihan yung salita ng ating Panginoon, maintindihan po natin na yung pong mga desisyon na ginagawa ng iglesia ay napakahalaga po sapagkat maging ang Panginoon ay kanyang ino-honor ito. Kanya pong pinapalagaan, kanya pong tinatanggap ito. O ito po ay katanggap-tanggap sa kanya. Okay? Pero ito po ay paalala, no? Kasi meron pong sinabi rito, sabi niya rito, for where two or three are gathered together in my name. Ibig sabihin, ang church po na kung saan nagagather, na ang Panginoon po kanilang nire-recognize. Okay? Siya po yung kanilang talagang tinitignan na siyang dahilan kung bakit sila nagtitipon. May mga church din kasi na minsan binabaliwala na lang yung presensya ng Panginoon. Okay. Na kung saan kaya sila nagpunta sa baysambahan dahil yan na yung kanilang gawain. Yun na lang yung kanilang nakasanayan. But sometimes hindi na na-recognize ang Panginoon. Meron nga kaming na-attend noon na camp na kung saan mag-umpisa yung panambahan hanggang matapos walang panalangin. Na ibig sabihin, dahil hindi nag-umpisa sa panalangin, ay hindi nila nare-recognize ang ating Panginoon sa bawat pagtitipon. Ayan po yung sinasabi rito, na hindi po kagaya ng ating ginagawa rito na talagang bago tayo mag-umpisa sa lahat, mayroon tayong panalangin, ibig sabihin, ikinukumit natin sa ating Panginoon yung lahat ng ating ginagawa. Ano man yung mga activities na ginagawa natin, we are committing it unto the Lord. Para kung ano man yung mangyari, maganap, ay sigurado po na ito po ay binded ng ating Panginoon. Yan, maging sa paggawa ng mga decision. Okay, so dito po, wala po tayong ginagawang mga butuhan dito. Yan. Bakit hindi natin ginagawa ng butuhan? At bakit wala tayong pagbubutuhan dito sa iglesyang ito? Kasi ngayon po yung pinapakita nga ng ating Panginoon, unang-una po, voting will divide the church. Naniniwala ba kayo roon? Okay. So, meron kasi dyan, magdadalawang pangkat yan eh. Merong ayaw, merong gusto. Yan. Yan po yung voting. Pero kung ang Panginoon ang nare-recognize, siya yung nangunguna, ay talagang hindi mangyayari yung mga ganong klase. Voting, paalala ko rin, ay ito po ay sistema ng politika o sistema ng sanlibutan. Makita nyo, ang politika ay napakarumi. Andyan yung away-away. Kasi nga, yan sa pagbubutuhan na yan. Minsan kung sino yung follower ng isang kandidato, yung follower din ng isang kandidato, minsan nag-aaway-away yan. Okay? So, dahil nga sa meron silang pinapaboran at gustong iboto. Wow. At dapat hindi po nangyayari yan. Pero marami pong mga church ang gumagawa niyan. At kung inyong titignan din yung mga church na gumagawa yan, sila rin po yung mga church na kung saan marami pong mga hindi nagkakaunawaan sa loob ng mga churches nila. Andyan yung away-away, bangayan. Okay. So,
andyan yung division sa loob ng church. Dahil hinahati ng buting ang mga mananampalataya sa iglesia. So a church of the Lord should avoid making decisions of their own. Dito sa atin, anuman, basta't nagtipon tayo, anuman gagawin natin, lahat po yan ay ikinukumit natin sa ating Panginoon. Upang sa ganon, anuman yung gagawin natin, kung gagawan tayo ng decision, or meron man tayong pag-agree sa bawat isa, ay alam natin na hindi po ito galing sa atin. Hindi po ito bunga ng ating sariling kagustuhan. Bagkus kung anuman yung naganap, anuman yung naging resulta ng ating pag-uusap o ating pagtitipon, yan lahat ay resulta ng dahil meron Panginoon na nire-recognize tayo. Okay, so it must be, or it is a must that the church should seek the Lord in all its plans and all its actions and everything they agreed upon. Napakahalaga po yan eh. Maging no Old Testament, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, si David sa kanilang pakikidigma, bago siya mag-decision kung anong gagawin, kinukonsult muna ang Panginoon. Okay, sabi niya, lalaban ba kami sa mga taong ito? O sige, lumaban kayo at kayo ay mananalo. Pero sa ibang pagkakataon, kahit alam niya na sa kanilang panig ang Diyos, kinukonsult pa rin niya ang Panginoon. Lumalapit sila sa Panginoon. Lalabanan ba ulit namin sila, Panginoon? Sa pagkakataon, sabi ng Panginoon, huwag na kayong pupunta. Yan. Ganito lang ang gawin nyo. Kuha kayo ng mga picture. At ganito lang, ibubuhos nyo lang. So, may mga instruction ang Panginoon kung ano ang gusto ng Panginoon na mangyari. Yun po yung nangyayari. Kaya nga yung mga plans natin, may mga churches kasi na talagang tudo-tudo yung plans nila na ginaganap. Kahit halimbawa man, may church akong nakita na bago magkatapusan ang taon, meron na silang plano na gagawin next year. Na ibig sabihin kung ano yung plinano nila, by hook or by crook, mangyayari yan. Gagawin nila yan. Wow. Pagka ganun po ang iglesia, hindi na po iglesia ng Panginoon yan. Iglesia ng tao. Kasi lahat na ng plano ng tao, siya na yung ginaganap nila, hindi yung plano ng Diyos. Okay. So alam naman natin, ang Diyos meron siyang sariling plano para sa kanyang gawain. Okay, tayo nga noon, may mga plano tayo. Pero hindi ibig sabihin na magaganap ayon sa plinano natin. We are still relying upon the Lord. Nagplano tayo na magkaroon ng camp. For the 4th straight year, hindi naganap. Okay. So, ibig sabihin kasi, mayroon sariling plano ang Panginoon. We plan also to have a mission conference. But the Lord did not let it happen. Wow. So, bakit? Kasi mayroon ang sariling plano ang ating Panginoon. Okay. So, ayun po yung mga sinasabi natin. Kaya nga tayo, just rely upon the Lord. Minsan, sabi nung umattend sa atin, sa ating camp, nakita niya wala tayong program na sinusunod. Sabi niya, okay naman yung camp niyo, pero magulo raw. Wala sa ayos. Okay. Ang dahilan lang kung bakit nasabi niyang wala sa ayos, ay dahil sa walang program. Ang sabi ko, Pastor, as the Lord leads. Yan po yung naisagot ko. Tapos minsan, narinig ko na rin sa kanya yung salitang, as the Lord leads. Minsan kasi may mga iglesia rin na ganyan. Talagang, ang ginagawa nila, talagang orderly raw. Kailangan mayroong program lagi. Okay? Para yun yung sundan. Pero, maaring napansin nyo rito sa atin, maging anniversary natin, we don't make programs. Why? It's because we let the Lord lead us and guide us in all our ways. Siya yung nire-recognize natin. At simula pa naman noon, yung ating mga panambahan, pagtitipon,
Ano man yung mga nagaganap sa loob ng iglesia natin na ito, mga desisyon na nangyayari, ay wala naman tayong nakita na hindi ito pinagpala ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong mga programs, kahit anong gagawin natin. Okay. Minsan, sinubukan din magkaroon ng program na sa isang taon. Ano mga gagawin natin? Sinulat na noon. Pero hindi rin nag-prosper. Hanggang doon na lang. Okay. Bakit? Ang mahalaga, andyan ang Panginoon, siya yung ating nire-recognize sa lahat ng ating gagawin. Kasi siya nakakaalam kung ano yung plano niya para sa kanyang iglesia. Kung ano man ang mangyayari at dapat maganap. Tayo lamang yung tagapatupad kung ano yung dapat maganap. Alam mo yung tagapatupad? Executive. Pero andyan ang Panginoon na nire-recognize natin. Okay, they should decide, yan, considering God's will. Pagdating sa mga decision na gagawin, hindi po dahil sa magaling tayong gumawa ng decision. Bagkus, nawa ay isinaalang-alang natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Kung ano ba yung gusto ng Diyos. Eh, yun po yung makita natin dito na nakatutuwa na kung ganun po ang isang iglesia, maasahan naman yung kanilang mga decision, ano man yung kanilang agreement na ginawa, ay approve sa harapan ng ating Panginoon. Dito po lang makikita natin na marami palang mga ginagawa rin ang mga churches. May mga agreement silang ginagawa. May mga decision silang ginagawa na hindi approve sa harapan ng Diyos. Lalo na kung ginawa nila ayon sa kanilang sarili lamang. Yung mga decision o yung mga pinagkasunduan nila na hindi isinaalang-alang ang ating Panginoon. Kaya mahalaga po na dapat nating tignan lagi ano man yung mga gagawin natin. Yan, sabi nga ng banal na kasulatan, whether you eat or drink, whatsoever you do, do it all for the glory of God. Na ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang ating isinaalang-alang lagi. Yung part ng ating Panginoon. Hindi yung party natin. Hindi yung gusto natin. Kasi kung yung gusto natin, hindi tayo magkakaparehas ng gusto. Meron dyan, aayon, meron dyan sasalungat. Tama po ba? Okay. Pero dito kasi hindi paramihan yan eh. Okay, hindi kagaya ng ginagawa pag voting, kung sino yung mas marami, sila yung nananalo. Tama po ba? Pero tingnan nyo, sinasabi rito sa verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name. Okay, 2 or 3. Ayan. Sabi rin dito sa verse 19, again I say unto you that if 2 of you shall agree on earth, maging dalawa lang. Okay, na kinatawan ng iglesia. Ano ang sabi rito? As touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Ibig sabihin, hindi kailanman mag-agree ang lahat. Once na ang Panginoon ang nangunguna. Kasi pwede rin mas marami sa church ang hindi aayon sa gusto ng Panginoon. Okay? Pero hindi po yun yung tinatignan natin, hindi yung gusto natin, hindi yung decision natin. But, kung ano yung kalooban ng Diyos. The Lord honors whatsoever the church agreed upon here on earth. Gaya ng sinabi niya, bind in heaven. Ibig sabihin, ino-honor niya. Now, what makes the Lord? What makes the Lord? Okay, so dito sa sinulat ko kasi hindi what eh. What makes the Lord to honor whatever the church has agreed upon on the earth? So, ano nga ba ang dahilan bakit ini-honor ng Panginoon ano man yung napagkasunduan ng church dito sa lupa? Ito po yung several ingredients. Ayan, mga sangkap. That makes the Lord honor whatsoever the church has agreed upon. Sangkap o kaya elements o kaya factors. Yan. Para sa ganoon, ang ating Panginoon ay mag-agree o kaya i-approve niya
Kung ano man yung ating pinagkasunduan dito. Hindi lang nga lang approve, kundi ang binanggit ko nga rito, irespeto, igalang. Yan. Okay, so yung ginamit na term dyan ay talagang tumpak po yan. Ibig sabihin, ginagalang ng Panginoon. Nung sinabi niya, bound in the heaven, ay andoon yung pagrespeto niya at paggalang sa napagkasunduan o napagdesisyonan ng iglesia. Okay, so ano ba itong mga sangkap na ito? Na that makes the Lord honor whatsoever the church had agreed upon. So dalawa lang po ito. Kaya maiksi lang ito dahil dalawa lang eh. Okay, last time kasi inabot tayo ng almost 1 o'clock eh. Siguro ngayon, hindi tayo abutin ng alas 12 tapos tayo. Maaga pa naman eh. Okay, so saya kayo, no? Okay, so first is that every church decision is guided by God. Ibig sabihin kung yung sinabi ng Panginoon, I am. Ay sabi rito, for where 2 or 3 are gathered together, sabi sa verse 20, in my name, there am I in the midst of them. So andoon sa kalagitnaan ang ating Panginoon. Na ibig sabihin, sa paggawa ng desisyon, dahil nandoon ang ating Panginoon, yung desisyon na ginagawa nila o ginagawa ng church ay guided ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi po gumawa ang church ng kanilang sariling desisyon, ayon sa kanilang sariling kagustuhan, ayon sa kanilang sariling karunungan at kaalaman, kundi yung decision na kanilang ginawa, ay yan po ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. Iyon yung nilagay ng Panginoon sa kanilang puso upang siya po yung kanilang mapagdesisyonan. Yan po yung sinasabi rito na guided by God. Okay, so kaya nga napakaganda po na ang church ay nagdi-decide not at their own or in their own wisdom or knowledge, but they decide upon the guidance of the Lord God. Kung yan po yung ginagawa ng church, ibig sabihin, anumang decision meron sila, approve sa ating Panginoon. At paano nga ba hindi i-approve ng Panginoon? Kung yan po yung tinuro niya, kung yan po yung ibinigay niya sa iglesia na kanilang mga decision na dapat gawin. Pero kung ang church nag-decision na kanilang sarili, separate sa Panginoon, hindi po nakakasiguro ang church na yung decision na yan na ginagawa nila o pinagkasunduan nila ay approve sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po na tignan natin yung sinasabi rito sa verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Pinapaalala niya yung kanyang presensya na hindi dapat baliwalain, kundi dapat i-recognize. At siya yung hayaan natin na kumilos sa ating kalagitnaan. So kung ang decision ay guided ng Panginoon, anong klaseng decision po yan? Okay. Thank you. Anong klaseng decision yan? Ayan. Unang-una po, kung ang decision ay guided ng Panginoon or agreement man, we can say that it is a right decision. Kailanman hindi po magiging mali ang decision na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Minsan marami pong mga iglesia na nagkakamali sa kanilang decision. Bakit po? Kasi maraming iglesia na nagde-decide na lang ayon sa kanilang sariling karunungan at kaalaman. Ayon sa kanilang sariling kagustuhan at kalooban. At hindi ayon sa pangunguna ng Panginoon sa kanila.
Kaya nga minsan nagkakaroon ng palpak na decision ang church. Okay. So, minsan sa pagdisiplina, kasi dito ang context din ito, pagdisiplina sa membro. Meron minsan, hindi na yung church lang ang kung ano lang yung gusto na ng pastor. Okay. Gagawa na sila ng pamantayan. Yan. Ibig sabihin, yung pamantayan na yan, approve din ng church. Okay. Pero pamantayan na ayon lang sa kanilang karunungan. Sabi nila, pagka hindi nag-attend, yung isa sa choir, halimbawa, choir members yan, at nag-absent, hindi yan aawit sa choir ng isang buwan. Yan, may mga pamantayan silang ganyan. Okay? Pero yan ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Okay? Bakit mo pipigilan yung tao na umawit sa Panginoon? Dahil lang hindi umawit minsan. Okay? Hindi natin alam kung ano bang nangyari, bakit hindi siya nakapunta at nag-practice ng choir. Kasi minsan din, may mga pagkakataon din naman na hindi makaawit ng choir yung isang tao. Dahil meron siyang hindi maiwasan na sagabal sa kanyang pagpunta sa choir. So wala talagang magagawa. Ganyan po yan, no? Pero hindi dapat gagawa ng mga decision. Na yung decision, alam natin, hindi po yan talaga right decision. Bakit mo pagbabawalan yung tao unang-una na umawit sa choir? Okay. So ako nga rito, minsan, may mga gustong umawit. Hindi nga membro rito Pero gusto niya umawit sa Panginoon Minsan may bisita tayo rito dating nag-attend dito. Pag-attend dito, gusto umawit. Okay, sabihin ko, hindi pwede kasi. Ang pwede lang umawit dito sa amin, mga membro. Pwede naman sabihin yan? Meron ba sa Biblia yan? Okay? Basta't alam natin, bawat mananampalataya, merong karapatan na umawit ng mga papuri para sa ating Panginoon. At hindi dapat pigilan yan. Meron din church na pag umabsent yung membro nila, halimbawa, isang buwan, merong sanksyon. Yan. Okay. So, ano man, meron dyan, hindi ka muna pwedeng umaten, ganito. Okay. Ilang buwan. Bakit pipigilan mo yung tao na manambahan sa Panginoon? Okay. So, nandyan na nga para manambahan Tapos sasabihin mo pa, didisiplinahin mo pa ng ilang buwan na huwag manambahan. Okay? So, pero yan po yung mga ko natin, pagka-decision man, talagang andyan naman yung pag-ibig, pagmamahal. Yan. Pagpapahalaga doon sa tao. Pero dito kasi meron kasing kung halimbawa yung pagdidisiplina rito, ang basihan naman kung bakit sabi rito kasi sa verse 17, if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a hidden man and a publican. May proseso rin kasi yung pagdidisiplin sa tao. Halimbawa, yung merong kaalitan sa church, at siya yung dahilan ng alitan, kinausap na siya, ayaw pa rin makipagkasundo, pinuntahan na siya ng ilang mga members, ayaw pa rin. Ihinarap sa church, ayaw pa rin makipagkasundo. Ibig sabihin, ayaw magpakumbaba. Sabi na po, ituring nyo na lang yan na hindi mananampalataya. Ibig sabihin, hayaan nyo na siya kung anong gusto niyang gawin. Pabayaan nyo na siya. Bakit? Kasi nagpapakita ng hindi pagpapakumbaba. Nagpapakita ng hindi pagpapasakop sa iglesia. Kaya ito yung sinabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, let him be unto thee as a hidden man or a publican. Yung hidden man, ito po yung hindi mananampalataya. Yung publican, makasalanan. Turing nyo siyang ganyan. Ibig sabihin, attend man siya o hindi, bahala siya. Okay? Pero meron din sa ibang talata, kung ganyan man yung tao, ipanalangin pa rin. Okay? So, ganun po naman yun. Pero yun po yung, basta't ang church ay nag-decision at ang decision nila ay guided ng ating Panginoon. Yan po ay masasabi na right decision. Why? Because God will never go wrong.
Hindi po magkakamali ang Diyos. Ang church pwedeng magkamali. Tama ba? Sa kanilang decision. Pero kung decision ng church ay guided ng Panginoon, masasabing iyan po ay right decision. Not only a right decision, but a perfect decision. Ang church hindi po perfecto. Marami na ako narinig na ganyan. Wala namang perfect na church. At lahat tayo umaamin na walang perfect na church. Why? Kasi tayo ay hindi naman perfect. Meron bang perfect sa atin? Wala, tama po ba? Ngayon, kung tayo mag-decision ng sarili nating decision, hindi po masasabing perfect yan. There are flaws. Kaya tingnan nyo, yung ginagawa ng mga mambabatas natin, yung batas natin, merong sinasabing flaws. Meron laging nagkikitang butas na pwedeng kontrahin yung mga... Okay, kumikita sila dahil sa akin. Ngayon, yung kita nila, tayo pang nambabayad ng buwis. Sabi nga ng congressman ng negosyo, naniwala man ng gastos. Pag nagnegosyo ka, kailang gumastos ka eh. Pero sa kanila, hindi. Okay. So, sabi nila, huwag na yung system laws. Napakalit lang na bagay. Pero tatanggalin na natin yan. Yung sabi ng mga congressman. Okay. Ito yung malaki. Itong buwis. Bakit itong service charge? Meron binabayaran ng mga consumer na buwis. Itong distribution charge. Ito pang isang charge na ito. Ayaw ko ano pa yung charge na yan. Generation charge. Tatlo. Lahat tayo magsusulgar ng buwis niyan. So, ibig sabihin, yung paggawa nila ng mga batas para sa mga kontrata ng mga ito, mayroong mga flaws. Why? Dahil itong mga gumawa, hindi naman sila perfect. Okay? So, maaring may naglabi noon, taga-mirang po, tao ni Lopez, ito gawin nyo. Yan. Puso-puso yan. Pag sinabing labi, andyan yan, nagbibigay ng mga pera sa mga magdidesisyon, magbibigay sa kontrata, upang yung kontrata na ibigay nila, maging pabor sa kanila. Pero yung mga gagawa, nalagyan na yan, nabayaran. Okay? So, hindi naman natin pwedeng sabihin, hindi nabayaran yung mga congressman noon na gumawa ng kanilang kontrata. Bakit ginawa nila yun? Bakit pumayag sila na ganun? Kung matino ang pag-iisip ng mayan at makabayan sila, ayon ang sinasabi nila pagdating sa eleksyon o kaya election campaign. Makabayan. Ayan, maka-Diyos. Okay. Pero hindi naman pala. Pag nandoon na sila nakaupo, sarili lang nila iniisip. Kaya nagkaroon ng mga ganyang kontrata. Okay. So kaya hindi lang yung ABS-CBN noon, pati itong Meralco. Ayan. So parang ligtas na si Lopez dahil bininta niya Pangilinan. Si Pangilinan ngayon ang nakikinabang ng gusto. Okay. So, kasi nga, ayan, kroni kasi yan eh. Pero ang nakakalungkot dyan, tayo. Dahil sa mga imperfections na ginagawa ng mga mambabatas who are imperfect. Pero dito po sa church, though we are imperfect, we have to admit that. Yet, if we decide in accordance to the guidance of the Lord, we can say that the decision that we made is perfect decision. Kasi alam ko kung Diyos ang gumawa niyan, decision na yan. Dahil siya ay perfect, maging perfect din yung decision na gagawin natin. Na hindi tayo anuman magkakamali sa harapan ng Diyos. Na yung decision natin ay kailanman laging ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So it is a right decision, a perfect decision. And we can say that if the church decides as guided by God, their decision will be a blessed decision. Yan, yung kanilang decision ay pagpapalain ng ating Panginoon. Eh, pag sinabing pinagpapala ng Panginoon yung decision, yung gumawa ng decision, ang magtatamo ng pagpapala. Okay.
So, alam niyo po, yung decision natin na magpatuloy sa panambahan noon, doon hindi natin yan pinag-usapan. Tama po ba? We just do it as the Lord guide us. Yung iba, pinag-uusapan yan eh. Itutuloy pa ba natin panambahan o hindi? Kasi sabi ng gobyerno, ganito, ganito. Wala tayong pinag-usapan. Tama po ba? Bakit hindi tayo nag-usap noon? Maaring sabihin mo, bakit nga ba, Pastor, hindi tayo nag-usap noon? Hindi naman natin pinag-usapan yan eh. Kasi, nire-recognize natin yung guidance ng ating Panginoon. Basta tayo nagpatuloy lang, ginagawa lang natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi ako nag-a-announce, meron tayong panambahan. Hindi ko rin sinasabi, wala akong tinetext sa inyo, hindi ako nagpo-post sa Facebook o sa Messenger, meron tayong panambahan. Basta common knowledge lang na meron tayong panambahan. Pumupunta na lang kayo rito. Okay. And we have a service. Di ba napakasarap? Na lahat, nakikita natin yan po ay guidance ng ating Panginoon sa atin. At yun po ay masasabi na yung mga pagtitipon natin mula pa nung panahon o may declare yung quarantine na sa kabila ng lahat ay pinagbabawal ng gobyerno. Alam niyo po, nakikita ko, it is a blessing. Blessing po yan. Dahil bihira lang yung mga church na naging ganyan. Na tuloy-tuloy yung panambahan. Nakakapagpuri sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy na sama-sama na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ba blessing yun sa atin, sa iglesyang ito? Pero paano kaya kung nagdesisyon na tayo, nag-usap-usap, ay huwag na muna. Baka kung anong mangyari sa atin. Baka magkahawa-hawa tayo. Wala naman may sakit ng COVID. Andiyan naman ang Panginoon na magpo-protect sa atin. O baka tayo ay puntahan dito. Okay? At kasuhan. Yan. Okay, knowing that we are doing the will of the Lord. Yung decision natin na magpatuloy ay naging blessing sa atin. Bakit po? Kasi bukod sa hindi nahinto yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsamba sa ating Panginoon. Pati yung mga bayarin ng iglesia, nagpatuloy na naabot sa biyaya ng Diyos. Ganon na rin, na yung mga nagsasamba, patuloy din na sila ay hindi lang nakakapakinig ng salita ng Diyos, kundi lumalago. Kaya yun po yung kagandahan ng ginagawa, anumang bagay na talagang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So kaya kung ano man yung napagdesisyonan natin or ginawa natin agreement, that is considered as blessed decision yan. Dahil yan ay guided ng ating Panginoon. Every decision that is not guided by the Lord, nagdesisyon dahil sa kanilang sariling karunungan lang at kaalaman, ay hindi po ibibless ng ating Panginoon. Makita nyo si Haring Saul, ando na sila sa digmaan. At sila ay malapit makidigma. Pero bago sila magdigmaan, dapat meron pang pag-u-offer, pag-aalay sa ating Panginoon na gagawin. At ang pwede lang mag-alay ay ang pari. Ang pari noon, na kinukonsider nila ay si Samuel. Pero dahil hindi pa dumarating, alam niyo ang ginawa ni Saul? Sinuway niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Mag-alay? Di ako na. Okay. Siya na yung nag-alay. Hindi pa natatapos yung pag-alay, dumating na si Samuel. Ang sabi ng sa kanya, yung kanyang ginawa ay isang kamangmangan. Okay. At yun po yung dahilan kung bakit nawala yung blessing ng Panginoon. Kita nyo, nagpagtatalo sila hanggang sa mamatay nga si Saul eh. Talunan sila eh. So hindi sila pinagpapala ng Panginoon. Dahil nga sa pagdesisyon ni Saul na hindi ayon sa guidance ng ating Panginoon. Nag-decision siya ayon sa kanyang sarili lamang karunungan at kaalaman.
na yan po ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yun po yung masasabi ko, hindi po kailanman i-bless ng Panginoon. Any decision that is not guided by the Lord. Lalo na kung ang pinag-usapan ay church. Kaya dito po, ako bilang pastor nyo, hindi ko pwedeng brasuhin ang church na mag-decision din ako ayon sa aking sariling karunungan at kaalaman. Ano man mga decision na nagagawa rito, ano man yung mga bagay na nangyayari dito sa church, yan po lahat ay dahil sa ang Diyos ang nag-guide sa atin. Yan po yan. Hindi po natin ginagamitan ng karunungan. Lalong-lalo na ang pastor niyo, wala naman alam. Isang mangmang lamang na pastor. Okay, ano po ang may pagmamalaki ko sa Panginoon? Na karunungan at kaalaman. Ang magagawa ko lang is to rely upon the guidance of the Lord. At yun po yung nakita natin, na yung mga decision o anuman mga kaganapan sa church na nagre-rely sa Panginoon. Says God guides us. Yun po ay magiging blessed decision. Not only a right decision, a perfect decision, a blessed decision, but a victorious decision. Any decision by the church that is guided by the Lord will point us into a victory. Yung nga nabanggit ko nga si David kanina. Alam niyo kung bakit victorious sila David sa kanilang pakikidigma? Yan ay dahilan sa bawat kilos nila, ikinukonsider nila ang Panginoon. Kanilang inaalam kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Kung ano ba ang decision ng ating Panginoon. Kung ano ba, paano sila i-guide at kung saan sila i-guide ng ating Panginoon. Yan po yung laging tinitignan ni David. Makikita rin natin na sa mga pakikidigma nila bilang isang bansa, ay andoon po yung kanilang pagtatagumpay laban sa kanilang mga kaaway. At maging ang church, we can say that a church will be triumphant and victorious if we decide in accordance to the guidance of God. Dito hindi natin pinapairal yung karunungan natin. Hindi natin tinitignan ang karunungan natin, kaalaman natin, anuman yung natapos natin, anuman tayo kagaling. Ang tinitiglang natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At yan po yung napakaganda dahil makita natin yung victory. Yan. Kung meron man nag-iisip sa inyo noon, naway may magkasakit, na baka merong pupunta rito para tayo ay huliin o kaya ay kasuhan. Salamat sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, andyan pa rin yung tagumpay na binibigay niya sa atin. Sister Luz nga, o nagkasakit yung mga kasama niya ng COVID-6. Alam niyo, kikita niya doon kung paano yung tagumpay na ibinigay ng Panginoon sa iglesia. Kasi kasama siya sa iglesia. Sabi niya, kung isa ako sa mga nagkasakit ng COVID, lahat tayo damay. Hindi ibig sabihin, lahat tayo may sakit. Kundi, lahat tayo damay. Malalaman nila ngayon na tayo ay nagtitipon-tipon. Alamin kung sino-sino yung mga nakakasama niya sa pagtitipon dito. At anong gagawin sa mga nakakasama sa pagtitipon-tipon? Dadalhin doon sa testing center, ititest lahat tayo. Okay? At tayo rin ay advise na makwarantin. Panambahan, hinto muna. Yan makita natin, no? Okay? Yung biyaya ng Panginoon, andyan. Hindi niya hinayaan na siya ay isa sa mga magkasakit. Okay? Tagumpay para sa atin. Na tayo pa rin ay nagpapatuloy na nakakapagtipon sa ating Panginoon. So, ang dami dyan ngayon. Talagang yun pa rin. Inuuna nila o pangunahin pa rin nila, nagawain nila yung pong live stream.
Kung meron man pumupunta magsamba sa kanila dahil sa live stream, kukunti lang. Yung iba ayaw na magsamba. Nagkasya na lang sa live stream. Hindi po masasabing tagumpay yun. Kasi hindi po ganyan ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ng fellowship ang mga membro ng iglesia. Okay. Fellowship, ibig sabihin, andyan, nagsishare sa bawat isa, nagkakasama, na-enjoy yung samahan ng bawat isa. Hindi yung magkalayo-layo. Nakikita lang sa mukha doon sa live stream. Agay namin, tuwing Martes, meron kaming mentoring kay Pastor Ador. Okay. Na minsan nakakahiyaman, pero talagang umaatin ako. 1 oras lang naman eh. Pero pagkatapos ng aming mentoring na yan, out na kagad ako, gagawin ko na kung ano yung gagawin ko. Okay? So, sa mukha lang, nagkikita-kita, pero hindi kami talaga pwedeng mag-fellowship eh. Hindi po pwedeng makapag-fellowship sa cellphone lang. Okay? So, pwedeng mag-usap, pero mahirap yung fellowship. Okay, so it is a victorious decision. Nakita natin kay Haring David, nakita natin doon sa mga unang mga mananampalataya, kay Apostle Paul, ganyan din sa kanyang pagmimisyon. Malinaw na ipinapakita ni Apostle Paul yung tagumpay ng kanyang pagmimisyon. Ano ang sabi niya? Bago pa man siya mawala sa ministry, I have fought a good fight. I have finished na. Ano bang nauna doon? Hindi ko kasi kabisado eh. I have finished the course, I have kept the faith. Yun po yung sinasabi niya, yung I have fought a good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Yan po yung pahayag ng tagumpay. So bakit po naging matagumpay si Apostle Paul? Kasi po hindi po siya kumilos, hindi siya po nagdesisyon ayon sa kanyang sarili ng karunungan. Kung saan siya dalhin ng ating Panginoon, doon siya. Kahit may mga panganib na kasi kanyang susuungin. May pagkakataon na siya ay dinadala ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi pa siya nakakaalis, may dumating na propeta, si Agabus. Mayroong kinuha na coat ba yun? Ang may-ari ng coat na ito, pag pumunta sa Jerusalem, siya ay papatayin. Yun ang kanyang sinabi. So, nung narinig ng mga members, pinagbabawalan na si Apostle Paul na pumunta ng Jerusalem. Pero sabi niya, bakit kayo nalulungkot? Bakit niyo ako pinipigilan? Hindi niyo ba alam na hindi lang ako nakahanda na magdusa alang-alang sa ating Panginoon, kundi ako rin ay handang mamatay para sa ating Panginoon. Yan po yung kanyang sinabi. Kasi talagang panganib ang naghihintay sa kanya kung darating siya doon, ayon doon sa sinabi ng propeta. Pero dahil yun po yung kalooban ng Diyos sa kanya, na pumunta siya roon. Pupunta at pupunta siya. Okay. Alam niya na ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. Kung hindi pa niya oras, puproteksyon siya ng Panginoon. At sa madaling salita, ayon sa history, hindi naman siya namatay doon sa Jerusalem. Okay. So bakit? Kasi andyan, pagka yung decision natin ay guided ng Panginoon, andyan yung tagumpay. Okay. So, sino nga ba ang magmimisyon kagaya ng pagmimisyon na Apostle Paul? Ang daming mga panganib na sinuong nalagay sa bingit ng kamatayan yung kanyang buhay ng ilang beses. But he goes on and on and on and on. Hindi siya humihinto, hindi niya sinabi, tama na, ayaw ko nagmang missionary. Nagpatuloy siya hanggang sa matapos yung kanyang karera na pagmimisyon.
Naalala ko tuloy yung isa ring missionary sa Africa, si David Livingstone. Talagang alam niya na yun po yung kalooban ng Diyos sa kanya ang mag-mission sa Africa. Nag-mission siya na wala siyang contact sa outside world. But he crossed Africa. Talagang sinuyod niya yung Africa. Kinalimutan na niya yung kanyang sarili, yung kanyang sariling kapakanan. Iniisip niya lang yung kapakanan ng Diyos. Maiparating lang ang ebanghelyo ng Panginoon sa buong Afrika. Kung mababasa niyo yung kanyang history, baka maiyak kayo eh. Ibig sabihin, pati support, hindi nakakarating sa kanya dahil hindi nila alam kung saan ipaparating eh. Pero binuhay siya ng ating Panginoon. At alam niyo, merong isang nagka-interest lang sa kanya, nahanapin siya. Kalimutan ko ng pangalan noon eh. Meron talaga isang mananampalataya na talagang minisyon niya naman, yung hanapin si David Livingstone. At talagang hinanap niya rin. Nung matagpuan niya, halos hindi na makilala. Payat na payat. Pero ang isa sa nakikita natin, nung natagpuan siya, andoon yung tagumpay. Kasi yung decision na kanyang ginawa ay guided ng ating Panginoon. Kung alam niyo yung awit na, bury my heart. Sino nakakaalam noon? Bury my heart in the mission field. Yun pong awit na yon ay kinumpos ayon doon sa pahayag ni David Livingstone. Na bago siya mamatay, yun po yung hiling niya. Na yung puso niya, dalhin sa Afrika at ibaon doon. Pero makita po natin kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay sa atin. Basta kilalanin lang natin yung kanyang guidance sa atin. Minsan kasi pagka nagtatagumpay na yung mga tao, lalo maging yung mga mananampalataya, minsan hindi nila ma-recognize ang ating Panginoon. Na lahat ng yan ay galing sa Kanya. Minsan yung mga akala nila nagtatagumpay sila sa kanilang ministry, ay nagtatagumpay sila dahil magaling sila. Dahil maabilidad sila. Dahil marunong sila. Na minsan nakakalungkot na marinig sa mga naglilingkod sa ating Panginoon yung mga ganong kataga. Minsan, narinanggan ko nga yan, sabi ng isang pastor, alam niyo, pakiramdam ko nasa apex na, nasa rurok na, nasa taktok na tayo ng tagumpay. Sabi pa niya, dinugtungan niya, pagka nasa rurok na kasi yun yung nakakatakot eh. Kasi wala nang ibang puputan niyan kundi babagsak. Alam niya palang babagsak eh. Bakit niya sinabi yun? Bakit niya rin inakala na nandun na siya sa rurok ng tagumpay? Hindi nagtagal. Yung sinasabi niyang rurok ng tagumpay, hindi na rurok, kundi nandoon na sa, anong tawag doon? Okay, kundi halimbawa, parang nasa top of the mountain siya, tapos bigla na lamang nandoon na sa valley. Okay. So, parang yung gulong na sinasabi, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero mahirap po yan. Okay, na magyabang tayo, nakalain natin, tagumpay tayo dahil magaling tayo. Yan din yung sinasabi raw ng isang pastor. Okay? Sinasabi niya sa mga fellowship nilang mga pastor, wala naman ako roon, kwento lang ni Pastor Marvin. And then sinasabi niya, yung church po na aking pinagpapastoran sa ngayon ay nasa rurok na ng tagumpay. Okay. Hindi nagtagal, nagkaroon ng quarantine. Yung kanilang panambahan na hinto. Hindi ko alam.
Kung nandyan pa yung mga membro na pinagmamalaki niya. Minsan kasi ang hirap po magyabang. Okay. Lalo na sa isang iglesia kagaya natin. Kung ano man ang meron sa iglesyang ito. Yan po yung lagi kong sinasabi. It is not me. It is not whoever in this congregation. It is God. Gawain po yan lahat ng Panginoon. Wala po tayong dapat ipagyabang. Wala tayong dapat aangkinin. Kahit anumang kredito. The credit must belong to God. And the glory must belong to God. Gawain po ito ng Panginoon. Yung tagumpay, it is because whatever we do here in our decisions, they are guided by God. Yan po yung una sa mga ingredients that makes the Lord honor whatsoever the church has agreed upon. And second ingredient that makes the Lord honor whatever the church agreed upon is that every church decision is purified by God. Alam niyo yung purified? Okay, yung sinasala. Yan, na ibig sabihin, pag gumawa ang church ng decision dahil kasama natin ang Panginoon, yung decision na ating gagawin o yung pagkakasundo na ating gagawin ay purified na ng ating Panginoon. Nasala na. Ibig sabihin yung pong decision na mangyayari ay wala na yung mga palsong decision, wala na yung mga maling decision. Okay. Puro, yun na rin yung right decision, perfect decision, blessed decision, and victorious decision. Na-purified na eh. Okay. Ngayon, dahil purified ng Panginoon yung ating mga decision na ginagawa, ano po ang maging ibubunga niyan? If our decisions or whatever we agreed upon are purified by the Lord, then they are acceptable to Him. Ibig sabihin yan po yung mga desisyon na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Yung pong desisyon na nagawa lang natin, na walang kinalaman ang ating Panginoon. Yan naman po yung mga desisyon na hindi po katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Bakit nga ba hindi tatanggapin ng Panginoon? Kung ano bang tawag doon? Kung purified na yan ng ating Panginoon yung mga desisyon na yan. Nasala na. Okay. So, kita nyo yung tubig halimbawa, hindi nyo alam, medyo may dumi yan. Okay. Tapos, para mainom ang ginawa, nilagay sa purifier. Nang dumaan sa purifier, napakalinis na. Yan. Kita mo, malinis. Ipapainom sa'yo, malinis. Iinumin mo, hindi. Siyempre, inumin mo, malinis eh. Eh, bakit? Na-purify na nga eh. Dumaan na sa purifier eh. Okay. Pero kung yan, nakikita mo, hindi na-purify, may dumi-dumi pa yan, may lulutang-lutang na mga dumi, nakikita mo, iinumin mo ba yan? Siyempre, tatanggihan mo yan, hindi mo iinumin yan. Okay. So, alam niyo, ganun din yung mga decision ng church na purify yan. Okay. At ang Diyos ang nag-purify. Ibig sabihin, lahat ng ganyan ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Wala pong decision ang church na kung saan pinurify ng Panginoon na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Wow. Sa iyo yung sinasabi niya rito, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. Yan po nagpagkasunduan natin o nagpagdesisyonan ng church ayon. Hindi lang sa guidance ng Panginoon, kundi dahil na-purify na ng Panginoon yung mga decision natin. Yung mga masasama, tinanggal na ng Panginoon. Yung mga liko, tinanggal na ng ating Panginoon. Yung mga hindi kaaya-aya sa Kanya, hindi ayon sa Kanyang sakdal na kalooban, tinanggal na niya. Kaya ang resulta, yung decision na yan ay katanggap-tanggap sa Kanya.
Wow. Kaya makakasiguro tayo, ano man mapagdesisyonan natin, matutuwa ang Panginoon. Katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi i-reject ng ating Panginoon yan. Maliban na lang kung ano man napagkasunduan natin dito, ay bunga lang ng ating sariling karunungan at kaalaman. Sigurado yan, hindi tatanggapin ng Panginoon. Okay? Bakit? Kasi hindi purified. Yan. Okay, so naalala ko nga tuloy. Dati nung wala pa yung mga tubig natin dyan na mineral, kung tawagin. Diretso, umiinom naman tayo sa gripo noon eh. Sino nakaranas sa inyo rito sa Maynila? Diretso sa gripo. Ako, tatali pa noon. Okay pa yan eh. Alam ko, 1990s na lang yan eh. Naglabasan nyo yung purified waters. Okay, wala pa kayong mga kabataan noon eh. Yan. Okay, doon lang naglipa na yung purified waters, yung mga yung mga water station na yan. Pero before that, wala pa noon yan. Pero iniinom yan galing sa gripo. At wala noon nagsasabi na hindi ligtas na inumin yung galing sa gripo. Hanggang ngayon wala naman nagsasabi na hindi ligtas yan eh. Tama po ba? At paminsan-minsan, umiinom talaga ako yan. Okay, pero ngayon hindi na tayo inom ng hindi purified. O hindi galing sa water, hindi dumaan sa mga water purifying station. Okay. Pero alam niyo ba, bago lumabas yan, galing sa La Mesa Dam, o paglabas ng La Mesa Dam, dadaan yan sa water treatment, kung tawagin. Meron dyan filtration na dinadaanan yung mga tubig bago papasok sa mga tubo na magdi-distribute sa atin. Na-filter na yan. Kaya ang tawag doon sa dinadaanan, filtration, fini-filter yung tubig. Okay. Pero marami sa atin ayaw uminom yan. Pero yan po yung masasabi ko, huwag kayong malungkot kung nakainom kayo ng hindi na-purify na tubig. Halimbawa, uhaw na kayo. Wala kayong ibang mainom, kundi yung gripo lang. Okay lang yan, walang problema. Okay? Huwag kayong matakot. Na-filter na yan. Tubig na yan. Okay? Dapat tanggapin nyo yan. Tataka nga ako, parang masyado nang maarte yung mga tao ngayon eh. Dati noon, hindi. Diretso talaga kami. Eh, kung ano yung pinaliligo, pinansasaing, yun din yung iniinom namin. Okay. Pero pagbalik namin noon, galing na mga kunakon, noon unti-unti na meron mangisa-isa noon, 1990s na lumalabas, okay, na mga water station, hanggang sa nauso na. Hanggang sa yung mga henerasyon na sa kasalukuyan ayaw nang uminom ng tubig galing sa tap. Okay. So, pero yan po yung kagandahan ng na-purify. Mga decision natin, pinurify ng Diyos yan. Katanggap-tanggap sa Kanya. Not only acceptable to Him, but it is pleasing to Him. Ibig sabihin po, pagka may pagkasunduan ang church, na nandiyan yung decision ng Panginoon, na pinurify ng ating Panginoon yan, napiplease ang Panginoon. Why? Kasi yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yun po yung naging decision ng iglesia. Paano hindi matutuwa ang ating Panginoon? Pero kung ang decision ng iglesia, kung ano ang napagkasunduan ng iglesia, ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dumaan sa pagpupurify ng ating Panginoon. Mapiplease kaya ang Panginoon dyan? Hindi po. Pagaya nga natin eh. Okay. Pag alam natin na yung tubig hindi na inumin natin, hindi dumaan sa purifier eh. Hindi tayo natutuwa dyan. Okay. Hindi natin yan iinumin kahit siguro uhaw na tayo.
Yan. Pero tubig din naman yan eh. Yung iba nga, gusto pa nila itong Wilkins. Yan, sino sa inyo ang gusto lang ng Wilkins? Ano pa yung mga noon, katulad noon, yung Absolute, Manila Pure. Pag sinabing Wilkins, Absolute, Manila Pure, ito po yung tubig na purong tubig lang. Walang mineral. Kasi yan po yung katulad ng distilled o distilled water yan na yung mga singaw kung tawagin na ipon. Anong tawag? Steam. Walang anumang mineral yan. Yan po yung para sa mga may sakit. Ayan nyo? Okay? So, pero kung kayo naman malusog, wala kayong sakit na, bakit gugustuhin nyo ng distilled water? Meron naman mineral water. Okay. At ang tiyak na maraming mineral, yun po yung nanggagaling sa tap water. Yung pong dumaan sa mga water station, nababawasan na yan ng mineral, nasasala rin. Okay? So, pero kung gusto nyo ng pure mineral, doon kayo sa bukal, sa ilog, yung umaagos doon na tubig. Yun yung punong-puno ng mineral. Naintindihan nyo na? Okay, so, it is pleasing to Him. Any decision or anything that the church agreed upon by the guidance of the Lord and by the purifying power of the Lord. Hindi lang katanggap-tanggap sa Panginoon, kundi ito pa ay kaaya-aya sa ating Panginoon. Kaya gusto natin ma-please ang Panginoon. Magdesisyon tayo, hindi ayon sa ating sariling karunungan at kaalaman. Lagi i-consider natin ang kalooban ng ating Panginoon. Last, tapos na tayo. So that it is acceptable to Him, so that it is pleasing to Him, and thirdly, so that it is glorifying to Him. Yung mga decision natin na purified ng ating Panginoon. Yan po yung mga decision na nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Yung na nagpaalam si Christian dito, hindi natin ginawa ng sarili lang natin. Kaya alam natin, kasi nandiyan naman ang Panginoon na siyang nangunguna sa atin. Unang ikinoconsider ko, gusto ko maramdaman ni Christian na importante siya sa church na ito. Gusto kong maramdaman ni Christian na siya ay mahal ng church na ito. Ayaw ko maramdaman niya na siya ay tinatakwil ng church na ito. Dahil ang church, ang Panginoon hindi naman nagtatakwil ng anak niya eh. Tama po ba? Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pero nakakalungkot lang hindi niya naramdaman yon. Nung tinanong ko, meron ba sa inyo gusto pumunta si Christian doon kila Pastor Marvin? Walang isa mang sumagot na gusto nila pumunta. Kahit isa man lang sana marinig ni Christian na meron. O pwede niyang sabihin, ay hindi ako mahal ng church. Hindi ako, walang pagmamalasakit sa akin ang church. Pwede niyang sabihin yan, kahit isa man lang sana. Pero walang isa man nagsalita na gusto na siya ay pumunta roon. Panalangin na lang natin. Kasi alam ko, ang desisyon niya doon kay Pastor Marvin, na hindi niya nire-respeto yung desisyon ng church. Okay, hindi ko inaaring sa akin lang desisyon yan. Nung walang sumagot ng gusto nyo, oo, ibig sabihin ayaw nyo na pumunta roon. At yun po yung nakakalungkot.
Ang gusto ko lang naman sana matuto siyang magpasakop, magpakumbaba sa church. At sapat na dapat yung pinakita natin sa kanya na pag-ayaw ng kanyang pag-alis, na maramdaman niya na siya ay mahalaga sa atin. At alam ko, dahil sinabi nga ng banal na kasulatan, binded, anuman yung napagkasundoan natin, anuman yung decision natin, yan po ay glorifying sa ating Panginoon. Actually, tayo po yung agent na dapat magbibigay ng glory sa ating Panginoon. Kaya nga dapat bilang isang iglesia, lagi natin kinukonsider yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakakalungkot man, minsan may mga iglesia na hindi na nag-glorify ang ating Panginoon. But for us, yan po dapat yung manatili, yan po yung magpatuloy, na lagi nating ikinukonsider yung glory ng ating Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, wala naman tayong glory. At hindi ibinibigay ng Diyos yung kanyang glory sa atin. Kahit kailan. Nung sinabi niya doon sa Isaiah, I will not give my glory to another. Dapat hindi natin yan inaangkin, kundi binibigay natin sa Kanya yan. Sa Kanya natin ibinubuhos yan. Sa Kanya lamang. At huwag nating angkinin o kaya agawan ng glory ang ating Panginoon. Kaya anuman yung mga plano natin, sa mga hinaharap pa, anuman yung mga gusto nating gawin sa mga hinaharap pa, huwag nating kalilimutan na laging i-consider ang ating Panginoon. Yung kanyang pangunguna sa atin at sa kanyang pag-purify sa ating mga decision upang mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. Now, if God honors whatever the church agreed upon, wala yatang church ako nailagay dyan eh. Okay, so wala rin dito eh. Kalimutan ko. May church yan. That church agreed upon. Then, unang-una, all of us should honor it. Kung Diyos mismo ay ino-honor yung decision ng church, lahat din dapat tayo magbibigay ng honor dyan sa church decision o ano man yung napagkasunduan. Pastor, wala namang butuhan eh. Yes, hindi natin ginagawa yan. Basta't malinaw lang sa atin, we are guided by the Lord. We are purified by the Lord. Tanggap na ng Panginoon, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, binded, then wala tayong dapat gawin din kundi i-honor anuman yung mga napagkasunduan na yan. Secondly, all of us should accept it. Tanggapin natin yan. Hindi yung tayo yung tumataliwas. Hindi tayo yung hindi lang tumataliwas. Minsan nga, tataliwas lang yung parang, ba tawag dito? Nagiging critic pa. Nagkikriticize pa. Okay, so meron dyan sa mga iglesia, marami dyan. Hindi na natin kuhan yan. Marami ganyan eh. Sa halip na nag-agree, sa halip na ino-honor yung decision or ano man yung pagkasunduan, sa halip na tinatanggap yan, kinikriticize pa kung ano man yung napagkasunduan, ano man yung decision ng iglesia. Samantalang ang Panginoon, tanggap niya, aprobado niya. And not only all of us should honor and accept it, but all of us should agree with it. Okay, wala dapat anumang dahilan para hindi tayo mag-agree. Once it is agreed upon by the church, then kasama na tayo dyan. Okay. So huwag na nating ipilit yung disagreement natin. Isipin na lang natin, agree ang Panginoon, approve ang Panginoon dyan, sino nga ba tayo para hindi mag-agree? Kasama rin naman tayo sa church. Ito po yung laging tandaan nyo. Verily I say unto you, sabi sa verse 18, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Tayo po yan na mga mananampalataya sa isang iglesia, ang binasabayhan dyan. Okay.
At kung bakit aprobado ng Panginoon, dahil sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating pagtitipon, sabi niya, andoon siya, kasama natin siya. Na siyang nangunguna sa atin, nagagabay, siya rin yung nagpipurify ng ating mga decision at pinagkakasunduan. So tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin.